Prime Minister ng Russia na si Dmitry Medvedev. Ang report na yan mula kay Sweden Velado sa pamamagitan ng telepono. Sweden? Yes, Aljo, maraming salamat sa iyo. Dako nga alas 8 ng umaga nga ay dumating na sa bansa si Russian Prime Minister Dmitry Medvedev. Siya ang ipinadalang katawan ng bansa kasunod ang na hindi na makakadalo sa APEC Economic Leaders Meeting si Russian President Vladimir Putin. Pagbaba ni Medvedev sa eroplano ay agad siyang sinalubong ng Presidential Advisor Ronald Llamas at Philippine Ambassador to Russia Carlos Soreta. Sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono, ipinaalam ni Putin kay Pangulong Aquino na hindi na siya makakapunta sa malaking pagpupulong ng APEC upang mas pagtuunan ng pansin ang mga isyong kinakaharap ng kanyang bansa, gaya ng patuloy na ginagawang investigasyon bumagsak na Russian Metrojet aircraft sa Egypt. Gayunman, Aljo, ay tiwala pa rin si Foreign Affairs Undersecretary Laura Del Rosario na malaki ang maiaambag ni Medvedev sa mga pagpupulong na tatalakay sa mga isyong pare-parehong kinakaharap at apektado ang bawat kasaping ekonomiya ng APEC, tulad na lang ng climate change, food security at pagpapalakas ng mga maliliit na negosyo. Sa ngayon dito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1, Aljo, ay kasalukuyan natin inaantabayanan ang ating naman sa bansa ni Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong. Ang expected time of arrival niya ay 2 minuto mula ngayon ay yan ay 10:50. At mamayang 1:00 ng hapon naman ay inaasahan nating lalapag na sa bansa si Japan Prime Minister Shinzo Abe. Para sa APEC 2015, ako si Sweden Telebisyon ng Bayan. Thank you so much, Sweden Velado. Samantala sa bawat lumalabas at pumapasok po ng bansa, laging nakaalalay ang ating Bureau of Immigration. Ngayong APEC Summit dito sa bansa, nais nating alamin kung gaano ba kalaki ang naging partisipasyon ng nasabing ahensya pagdating sa protocol ng delegasyon ng APEC. Welcome po, Associate Commissioner Gilbert Rapiso ng Bureau of Immigration. Good morning po, sir. Good morning din po sa inyo at good morning din sa mga nanonood ng inyong programa. Okay, sir, marami na pong mga delegado, marami na pong leaders ang nagdatingan. Ano po ba yung procedure pagdating dito sa pagdating ng mga kasapi ng APEC Summit? Sa pagdating po ng ating mga delegasyon, and as of now, we are talking about 19 already have arrived at we are still waiting for Japan and Singapore. Ang amin pong operation is that we have a plainside clearing team coming from the Bureau of Immigration. Sila na po yung pumupunta sa pagbaba sa aeroplano. So the guests, the delegates, the heads of states, even the accompanying yung members. entourage nila kasama po. Hindi na po sila papasok sa building para magpa-clear at pumila. It's our immigration team that will go near the plane po at ikini-clear through the diplomatic liaison team. Meron po akong isang source na nabalitaan po na meron daw pong ilang mga miyembro ng media ang na-hold ng immigration. Ano po yung mga rason kung bakit sa mga ganong pagkakataon ay may na-hold po? Hindi lamang po miyembro ng media, no, ng international media, kundi maybe part of an entourage of a delegate? Wala po akong nababatid na na-hold na member ng media except for one. At kung meron man pong nadidelay, siguro sa processing lang ng mga dokumento, but there's no reported incident. Kahapon, Associate Commissioner, no, ay marami po, sunod-sunod halos ang pagdating ng mga heads of economies dito sa ating bansa. Nahirapan po ba kayo? Ano po yung pinaka-challenging po? Actually po, napaghandaan namin ito at sa pamumuno nga ng aming airport immigration officers, ang amin po kasing preparasyon ay meron kaming laging 3 clearing team na naka-standby. So, aside from the regular shift, meron po tayong 3 standby clearing team. And since yesterday was the bulk of arrival, aside from the 3 clearing teams, meron pa po kaming standby na 33 officers. So, wala pong na-delay na delegasyon. So wala pong mga concerns, problemang na-encounter po ng Bureau of Immigration at ano po yung mga, kung meron man, ang tulong na naibigay po ninyo, lalong-lalo na sa mga delegado at ang kanilang mga kasamahan? Sa tingin ko naman po, walang masyadong naging concern except for one. Ito naman hindi talaga concern. Pagdating kahapon ng isang delegasyon sa ibang bay na papunta yung aming immigration officer, sa ibang bay naman lumapag yung aeroplano, but that was immediately addressed upon with the help of the PSG. So, nothing serious to be worried about.
alam po natin itong mga nakaraang araw at linggo ay malaking issue po yung tanimbala. Although the immigration is not directly concerned or connected with that issue, nakaapekto po ito sa imahe ng ating mga paliparan. Ano po ang isinasagawa ng inyong ahensya para maibsan po yung mga pangamba nitong mga dumarating para dumalo sa APEC Summit? Actually, totoo po yung sinabi nyo. It's more of an issue sa Manila International Airport Authority. But then again, the MIA board, kasama po ang Bureau of Immigration. At we are addressing this issue right now. Yesterday, when the Secretary of Justice received the head of state of Australia, he had an opportunity to talk with the general manager of the Manila International Airport. And I think from their understanding, magkakatulungan sila. After APEC, we will fully discuss and address this issue para ma-address yung stigma nitong laglag bala scheme affecting not only our passengers but basically yung tourism industry natin. Sir, I understand prior to the APEC Summit, nag-upgrade po ang Bureau of Immigration ng inyong equipment. Paano po ito nakatulong sa atin? Well, nakatulong po ito sa vetting process. We are able to screen out and determine in advance kung sino yung mga may derogatory list. With the help of Interpol right now, for example, during this APEC event, nag-office din sila sa Bureau of Immigration, and with their facilities, with their equipment, we are able to share data and immediately address some concerns. And along this line, for example, because of the serious security concern that we are confronting, aggravated by the terrorist attack in Paris, medyo naging maghigpit din po kami. The Secretary of Justice instructed us to be very strict. So, if we are receiving information, for example, coming from responsible government agency, ina-alert kaagad namin ang aming mga computer terminals. Oo, kasi hindi po suspended lahat ng flights. Meron pa rin po Yes, mga ma'am. inbound flights from other locations, hindi po mga APEC-related. Yes. So, are we adding security measures, and ito po ba makakatagal pa sa proseso ng kanilang pagpasok sa ating bansa? Hindi naman po makakatagal because, for example, in what we are doing right now on the list of individuals suspected of having links with terrorism, hindi pa naman sila dumarating sa ating bansa, nakalagay na sila sa computer natin. Apo. So, makaka-react tayo effectively and efficiently kaagad, hindi pa sila dumarating. And fortunately for us, during this event, ay wala pa naman tayong i-intercept galing doon sa mga list ng suspected individuals. Nakalatag na ba ang mga measures patutupad po ng Immigration Bureau sa mga delegado at mga kababayan po natin mga pasahero na nakatakdang umuwi na? Yung mga delegado nakatakdang umuwi na yan bukas at sa Friday, na ilan din natin mga kababayan, mga paserong makikisabay sa kanila. Paano po? Ano pong gagawin ng Bureau of Immigration para wala akong problema? Planchado lahat, Associate Commissioner. Opo, nakahanda naman po ang ating pangasiwan at sa katunayan, ang pamunuan ng Pandarayuhan ay nagdeklara ng no-leave policy during this period to accommodate those individuals na hindi nakaalis during this week. Now, sa kaso naman halimbawa ng mga foreigners na dapat ay umalis this week but were not able to leave because of the, for example, flight cancellation or no flight policy na mag-expire ang visa ngayon na hindi naman nila kasalanan, we have adopted as a policy na kung nag-expire ang visa mo ngayon, hindi ka nakalis because of this APEC at aalis ka agad pagkatapos, you don't need to pay the updating stay visa. Yun. Commissioner, babalikan po namin kayo. Meron pa po kami mga karagdagang katanungan. Ngunit sa puntong ito ay makakasama po natin mula sa Pasay City ang tagapagsalita po ng Armed Forces of the Philippines, Colonel Restituto Padilla. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat po na nakikinig at nanonood. Magandang umaga po. Sir, this is D-Day. Kamusta naman po so far? Any update from your end? Sa amin po sa APEC Security Task Force, maganda naman po at maaga nagsigising ang ating mga tauhan sa buong task force. Nakatalaga na po sila sa kanya-kanyang mga lugar at ginagampanan na po nila ang kanilang mga tungkulin. Ang pinakamalaking suliranin po na hinarap natin na kamakailan ay yung sa traffic. At dahil dito, patuloy kaming humihingi ng paumanhin sa ating mga kababayan dahil sa inconvenience na naidulot ng traffic. Colonel At Padilla. patuloy po ang aming pakiusap
Yes. na wag na sana po munang lumabas ng bahay ang mga kababayan natin at mag-monitor na lang po sila sa PTB4 o sa iba pang mga istasyon habang sinusundan ang kaganapan sa APEC. Colonel Padilla, meron pong lumabas kagabi na ulat na meron pong kidnapping victim ng Abu Sayyaf ang pinugutan ng ulo sa Mindanao. Does this affect our security in any way in relation to the APEC summit? Hindi naman po. Wala naman pong direct na relation ito sa ating pagbibigay ng seguridad dito sa ating pag-host ng APEC 2015. At yun nga po, nakuha din po namin yung balita na yan at hinaantay po namin yung full report ng field units natin sa Mindanao. Colonel, kamusta naman po yung ating pagmamonitor ng threats so far? Mayroon po ba tayong mga namamonitor na mga threats? Wala naman pong seryosong balakid sa ating hosting. Patuloy pong nagtatrabaho ang ating National Intelligence Fusion Center. At sa kanilang nakikita, wala pong seryosong pangangaman na dapat tayong harapin. Meron po kasi tayong nakikita sa Facebook na isa pong video na nagsasabi na kanila raw po nagbabanta po sa seguridad sa atin pong ginaganap na APEC. Hindi po ba ito credible? Yun po, sa cyber forensics na po ng Philippine National Police yan at saka sa ating National Intelligence Fusion Center. At patuloy po nating tinitingnan at in-authenticate. Pero tulad po ng mga karamihan ng lumalabas sa social media na mga video, wala naman pong basihan ito. At ang pakiusap nga po natin sa ating mga kababayan ay wag na pong patulan at wag ipagkalat. Delete nyo na lang po at mas maganda po na ang pinakikinggan natin ay ang mga otoridad at yung mga nagsasabi ng tama at hindi yung mga sumasabay lang sa mga issue. Colonel, magandang umaga. Aljo Bendio po, Colonel. The government says no stone will be left unturned to ensure ang safety po ng ating mga delegado. Marami po yan. Libo-libo mga officials at nandito po kasama ng mga kasamahan at mga partisipante during APEC Summit. Mag-wrap up on Friday. Paano, how do we deal with it? No? At may mga problema pa tayong na-encounter so far, Colonel Padilla. So far, wala naman pong seryosong hinarap na problema ang ating Security Task Force. Maliban nga lang doon po sa sinabi ko kanina, na inconvenience na idinulot ng ating rerouting at saka paglagay ng mga traffic stoppage. So, bukod po dito, okay naman po lahat ng ating nilatag na security measures. Tapos ang planning po natin kasi, base na rin po sa pagtutulungan ng PNP na siya nangunguna sa Security Task Force at ating mga kasamahan sa Armed Forces na pinangunahan ni General Iriberri, ang ating pong planning ay nasa worst case scenario. Kaya lahat po na nakikita natin ngayon ay napagplatuhan po na mabuti at maganda naman po. Colonel, kamusta naman po yung pagbabantay natin sa mga protesters, lalo na po dyan sa bahagi po ng Pasay, na mayroon pong mga, syempre po, mayroon pong mga express ng interest po o ng kanilang kagustuhan na magpakita daw po ng pagpoprotesta. Doon ba naman po sa issue ng mga nais maglabas ng kanilang hinanaing na magprotesta at magrally, patuloy po namin silang ini-engage at pinakikiusapan na may tama pong venue sa bawat munisipalidad na tinatawag na mga freedom parks. Hindi ho kailangan humingi ng permit dyan. Abiso lang po ang inaantay ng mga local governments. Kung gusto po nilang gamitin yon, sabihin lang po nila. Pero yung ibang lugar po ay hindi po pwede talagang mag-rally hanggat hindi po kayo nakakakuha ng permit. At kung walang permit, patutupad po ng ating Security Task Force ang lahat ng kanilang taskings na i-secure ang mga area na to at ipagbawal ang anumang protesta. Colonel, So, maximum tolerance po tayo. Pero kailangan pong maintindihan ng ating mga kababayan
dahil sa kanilang gagawin, ayaw nating maapekto ang iba pang mga kababayan natin na siyang gumagamit ng mga lansanang na to. Colonel Padilla, si Cathy San Gabriel po muli ito. Yung pong perceived threat, no, alam po natin nung nakaraang weekend lamang nga po ay may naganap na sunod-sunod na pag-atake sa Paris, France, itong grupong ISIS. And then after that, meron pong mga ilang security analysts na nagsabi na ISIS poses a threat to Southeast Asia. Meron po ba talagang unit ang ISIS dito sa ating bansa? And how are we addressing this? Cathy, magandang umaga uli. At sa issue naman po ng grupo na yan, ang sinasabi nga po natin, malayo po ang values ng ating kapatid na mga Muslim dito sa Pilipinas sa isinusulong ng grupo na yan. In fact, sabi po ng karamihan ng religious leaders, ng mga imam dito sa atin, labag po sa Quran at labag sa tinuturo ng Islam ang lahat ng mga sinusulong ng grupo na yan, kaya hindi po nila sinusundan yan. So, very remote at very small ang kanilang impluwensya dito, at dahil dyan, patuloy din ang aming pakiusap sa ating mga kababayan na pag may nakukuhang ganitong mga balita o video sa social media o kung saan man, wag na pong papatulan. Kasi kung papatulan po natin, pumapasok po tayo sa gusto nilang mangyari, na kumuha ng atensyon. Colonel, isang pagdilinaw lamang po, bale, mayroon pong presensya ang ISIS dito sa ating bansa. Are they capable of holding an attack po? Hindi po, wala po. Wala. Okay, maraming salamat po, sir. Colonel, providing security ay isang napakalaki pong undertaking ng Armed Forces of the Philippines. Alam po natin yan. Ngayon, napakarami pong mga world leaders na dito po sa Pilipinas, malaking challenges, bigger challenges, at under renewed security following yung ang tinanong kanina ni Cathy, ito pong Paris attacks. Meron tayong mga sundalo, around 30,000 na mga sundalong nakabantay sa buong kapuluan at civilian personnel. Paano po natin, how do we deal with it, considering the fact na talagang patuloy ang modernization program ng AFP, no? At may mga critics na nagsasabi na there's a fact that ang military po natin sa Pilipinas is one of the most poorly funded in Asia. Colonel Padilla, reaction niyan po. Yung nilatag naman po nating security preparations, na ilinawin ko lang po, pinangungunahan po ito ng Philippine National Police sa ilalim ni Director General Marquez, at sinusuportahan po ng buong armed forces na sa pamumuno naman po ni General Iriberri. Ang mga planning considerations po natin dito ay nasa worst case scenario. Opo. Dalawang parte po ito, man-made o kaya natural caused disasters or emergencies. So lahat po na inilatag na security preparations ay kinonsidera lahat po itong full spectrum ng mga emergencies at saka mga maaaring mangyaring disaster. So ang kahandaan po natin at ang preparasyon po natin ay alinsunod dun sa ating mga konsiderasyon na yan. Kaya confident po ang Security Task Force na maganda po ang nailatag na preparasyon natin at covered po natin lahat. Kaya confident po kami sa isang maayos, matahimik at orderly na conduct ng ating pag-host ng APEC 2015 Summit. Colonel, gaano po ba ka-reliable yung ating intelligence? Kasi po yung nangyari po na attack sa Paris, medyo nakalusot po sa kanilang intelligence. Ang intelligence, National Intelligence Fusion Center po natin ay maaring hindi kasing advanced ng ibang mga bansa na gumagamit ng mga high-tech na gamit. Pero nakakaasa po kayo na sa patuloy niyong pagtulog ng mahimbing sa gabi, yung trabaho po na ginagawa ng National Intelligence Fusion Center ay epektibo at maayos, na hindi nila kinakailangan gamitan ng mga high-tech na gadgets. So, yun po, makakaasa kayo na very professional, very dedicated at maayos po na trabaho ang binibigay nilang pag-monitor at pag-aasikaso sa ating security monitoring.
Colonel, ano po panuntunan dito po sa no-fly zone, no-sail zone? Pag may lumabag dito, ay posibleng pabagsakin ng AFP? Paano po? Totoo po yan. Na-inanunsyo na po namin. Meron po tayong mga periods na i-enforce natin sa pamamagitan ng Task Group Air na pinamumunuan naman po ng Philippine Air Force ang titingin sa mga paligid natin dito mula sa may CCP complex 40 nautical miles out. Yung lugar po na yan, no-fly zone yan. Kaya kung may monitor po na lumalabag dyan, pupuntahan po at i-intercept ng ating mga puwersa mula sa Philippine Air Force. Kaya ho, nakikiusap kami, lalo na ho yung may mga may-ari ng drone. Ay, kasama rin po kayo dyan. Kaya kung makita po na nagpapalipad kayo ng drone, para hindi ho mawala yung inyong mga drone na yan, baka mag-complain kayo na pinabagsak namin, huwag nyo na pong gamitin. Kahit na media, may mga drones din. Bawal din po, Colonel. Bawal din po. Kailangan pong may permiso sa CAAP at sa ating Security Task Force bago po magamit ito. Bilang panghuli na lang po, mensahe nyo po sa ating taong bayan sa kaugnay ng pagpapatupad nyo ng seguridad sa kasalukuyang APEC Summit. Maraming salamat ulit sa pagkakataong ito na binigay nyo sa amin. Hinihiling lang po namin ang security responsibility na sa pag-host natin ng summit na ito ay hindi lang po nasa ating Security Task Force na kinabibilangan ng ating mga pulis at ng ating mga sundalo. Pero nasa bawat mamamayan po ng ating bayan upang pangalagaan ang kabuuan, hindi lang dito sa Maynila, kundi sa kabuuan ng ating bansa. Kaya kung kayo po ay nais makatulong, kung may nakikita po kayo na kahina-hinalang mga tao o mga gamit na hindi dapat nandyan sa may paligid nyo, ipagbigay alam nyo po kagad sa ating mga otoridad. Okay, Colonel Restituto Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Maraming salamat at magandang umaga po muli. Maraming salamat po. Okay. Kasama pa rin natin sa ating studio, Associate Commissioner Gilberto Repiso ng Bureau of Immigration. Update po dun sa mga additional plans and contingency measures for the ongoing APEC Summit, sir. Gaya nga po ng nabanggit ko kanina, ang kinakaharap na natin ngayon ng aming ahensya, yung pag-alis naman nila because almost all of them have already arrived with the two remaining heads of state. So nakahanda naman po kami kung anong preparasyon namin sa pagdating nila, hindi po yung preparasyon namin sa pag-alis nila. Meron pong tinatawag na APEC business card. Ano po ba ito? Ito naman po ay ibang component ng facility ng travel. Kapag holder ka nito, you are allowed entry sa mga member countries ng APEC. So ito po para sa mga negosyante? Opo, para sa mga negosyante po. Ano po yung special privileges for APEC business card holders? Kasi pag APEC business card holder ka po, with that card, makakapasok ka sa iba't ibang member countries without securing visa. Sir, napag-usapan natin kanina no, yung pag-upgrade po ng equipment ng Bureau of Immigration bago po itong APEC Summit. Ito pong tinatawag na MIND o yung Mobile Interpol Network Database. How does it work po? Actually po, ito yung project ng PCTC, the Philippine Center for Transnational Crime, which is an office directly under the government and supported by the Interpol. So, yun po mga equipment, mga kagamitan ay galing sa kanila. And it's more of a data sharing capacity. So, meron silang kapasidad na na-encode na nila, naipon na nila from all over the world, yung mga list of individuals with derogatory records. And as a matter of fact, this morning, may naitapon kaagad sila sa amin na data from Bahrain. Notice from Interpol Bahrain na suspected terrorist na baka pumasok. And with that facility, immediately na ilagay namin sa system natin sa mga computer terminals ng ating airport. So kung mag-attempt siya pumasok, habol namin siya sa port of entry. So yung passports po, siniscan po nitong equipment na ito? Actually po, ang kanila ay more of data. Merong may passport, merong walang passport. Ang importante yung pangalan ng mga tao, date of birth, ano ba yung crime na nakumit niya sa kanyang bansa, anong kanyang organizational involvement, makikita po dyan. All available data na makukuha ng Interpol, ilalagay po dyan.
Yan po yung ambag ng Immigration Bureau. Although wala namang credible threat, sabi ng Armed Forces of the Philippines following Friday's Paris attack. So ano po pong mga countermeasures na pinatutupad po ninyo upang sa ganon walang terorista makakalusot sa Pilipinas? Associate Commissioner. Kaya nga po nakikipag-ugnayan kami sa ahensyang involved yan, National Intelligence Coordinating Agency, through the National Security Agency also. We are part of that Intelligence Fusion Committee. Itinatapo namin lahat ng impormasyon na pwede namin makuha. We have limited personnel, we have limited facility, we have also limited resources. But whatever information na makuha namin, itinatapo namin dito sa IFC, which is the nerve center of intelligence network para sa APEC activity. Opo. Sir, bukas balikan ko lang yung sinabi nyo na magsisimula na pong mag-uwian yung mga delegado sa APEC. Paano po natin ito pinaghandaan? Ano yung proseso po na pagdadaanan ng mga aalis? Kung paano po yung proseso na pagpasok nila, they are being attended to by the diplomatic liaison team na nakikipag-ugnayan naman sa amin. May mga pagkakataon na nababago ng kaunti ang flight. Some say it's because of security concern, ina-adjust nila. But we are on standby. May coordination po kami sa iba't ibang organisasyon na magsasabi sa amin, ito, aalis na. At pag sinabing aalis na, our immigration clearing team, plainside clearing team, will be immediately deployed sa area. Sir, yung mga kababayan naman natin na merong flight, no, na hindi po kabahagi nitong APEC Summit, meron po ba silang mararanasan because of the arrival and departure of the delegates? Meron po ba silang mararanasan na inconvenience pagdating po sa pagpoproseso ng kanilang mga papeles sa pagdating at pag-alis mula sa ating bansa? Ang nakikita ko lang po dyan na practical na pwedeng mangyari dahilan sa nagkaroon ng kanselasyon ng maraming flight. May imbudo yan, mabubuhos yan during this weekend or next week. So sa panig naman po namin, sinisikap namin tugunan yan. Kahit yung mga immigration officer namin na nakadistino sa main office, ni-recall namin at nilagay namin sa airport para maka-attend sa ganyang bagay. But on the part of the Filipino departing passengers, of course we are appealing to you also na kung kayo merong biyahe ng ganong oras, pupunta na kayo na mas maaga. If you are planning to be there 3 hours in advance, siguro kung kaya pang mas maaga, you will be confronting a traffic situation. You will be confronting yung exodus ng tao pag-alis. At dadami po yung pila. So let's all work together, do our share para hindi mahirapan yung inyong pag-alis. Yung pasahero, ang immigration, ang airport, ang traffic enforcer, we'll work together para kayo ay makalis ng maayos. Okay. Dati po, 3 oras ang ina-advise ng airport authorities. Kanina po, nakapanayam namin si MMDA GM Corazon Jimenez. Yes. Sinabi niya, dapat daw sa biyahe ang i-allot 4 hours. Pagdating po sa airport, ilang oras po dapat ang ibigay nila bago yung takdang departure nila? Siguro po, basta makapasok na kayo sa airport premises, yung standard nating 3 hours masusunod naman. So 3 hours din. I-add on yun dyan, yung biyahe, ang hirap kasi kahit nga ako, naiipit sa traffic Opo. Red plate pa ako. So, sa ordinaryong pasahero, mangyayari yan. So, just sacrifice additional hours for your own convenience. So may mga traffic din mangyayari. Po, hindi lang po dahil lang APEC. Alam naman nyo, ongoing yung construction. So, even after this APEC, andun yung traffic. So, be mindful of that. Alright, mensahe nyo na lang po sa ating mga manunood mula sa Bureau of Immigration. So sa ating pong mga manonood, siguro doon sa mga pasahero, kaunti pong pasensya, pero makakaasa po kayo na ang pamunuan ng imigrasyon sa pamumuno ni Commissioner Mizon at ng aming sekretaryo ng Katarungan na Benjamin Kagiwa ay tinutugunan itong mga usaping ito. Gaya nga ng nasabi ko kanina, kahapon ang activity reception ng Australian delegate ay isinama na rin sa usapan paano ba natin masisecure yung airport. So after the APEC event, we will continuously do what should be done para ma-address yung bagay na yan, and we are also open to criticism. Kung meron po kayong komento, reklamo o suggestion, of course you are all entitled na iparating sa amin. We will act on that. Okay, maraming salamat po sa inyo, Associate Commissioner Gilberto Repiso ng Bureau of Immigration. Usapang pagpapanatili pa rin ng seguridad at kaayusan sa pagbabalik ng APEC Philippines 2015.